So, timing, my dear brothers and sisters, be inspired again. Always naman, Sister Ems, na tayong dalawa talagang laging inspired eh. Sometimes yung paghingi natin, pag-pray natin kay Lord, ano ba ang team na susunod for the next week? Lagi naman yung sinusunod-sunod eh. Last week po, ang ating is patience. And patience and timing or waiting is magkamag-anak, magkapatid po. God is always on time. Trust in His perfect timing. Amen. God's timing is perfect, my dear brothers and sisters. Tama naman po talaga eh. For 38 years with the Lord, nakita naman namin eh. Minsan, naguguluhan ka lang. Kung minsan, ang tawag dito, naiinip ka. No? Gusto mo kasi madali. Gusto kasi natin instant. Pero meron palang sinasabi ang Panginoon sa Ecclesiastes 3 verse 1. Sister Ems? In Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens." Sa totoo lang pag nagtanim ka po ba, bukas aani ka na? Hindi naman So meron pong timing po yon. Meron talagang nakikita natin. O let us say, sabihin na natin, ang isang ina nagbuntis. Di ba? Pagkabuntis, kinabukasan mga anak? Hindi naman So, parang din bahay din po. Ang bahay po, pag tinayo mo yan, pundasyon muna. A time for everything. Alin po ba mauuna? Bubong po ba? Hindi naman. Kailangan po may poste din. Unti-unti po. Ibig sabihin po, sa buhay din po natin, kailangan meron din pong timing ang ating Panginoon. Amen. Every moment in our lives has a purpose, my dear brothers and sisters. Lahat ng nangyayari po sa ating pong buhay, simula nung pinanganak ka, simula nung pinanganak po tayo, hanggang sa oras po na ito, tayo po na umidad na, nag-senior na, meron pong purpose. Balikan niyo po, kapatid ko. Meron ko narinig na isang speaker, Sister MC, sabi niya, I want to go back to the dots of my life. Yung mga dots. Yung mga nangyari po sa buhay po natin. You will realize, brothers and sisters, Sister Ems, marirealize natin na ang buhay pala natin meron kanya-kanyang timing. Kaya nga inabot tayo ng ganito. Amen. 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 Totoo lang. Minsan, inaapura kasi natin alam niyo po, pagka inapura po natin, kumbaga sa prutas, kinalburo mo. Hilaw. Hindi masarap. So, ang Panginoon po, lagi pong nasa timing. Hindi po siya nauuna, hindi po siya nahuhuli, pero lagi po siyang nasa timing. God's timing encompasses every aspect of our life, brothers and sisters. From joyous moment to the challenging trials. Yung masasaya nating pangyayari, timing ng Panginoon lahat yun Yung paano niya ginawa sa ating mga anak, sa panganay natin, sa pangalawa natin, di ba? So, at saka Brother Vic, parang yung sa Mysteries of the Holy Rosary. Diba? Merong joyful. Tapos sorrowful. And meron din glorious. Diba? Dinugtungan na ngayon, meron luminous Ibig sabihin, nag-iilaw na. Pagkatapos po ng glorious natin nagliliwanag ka na. At marami nang nakakakita sa liwanag ng buhay mo, kapatid ko. Amen. Amen. God's plan for us are good. Pwede ba sa sisters? Siyempre, Diyos ang nagplano ang demonyo nga. Lumang buhay natin, Brother Vic, hindi natin alam yon. Ang alam natin, tayo ang nagplaplano. Hindi natin alam na may plano pala ang Panginoon para sa atin. Kaya nga ang napakahalaga ng pagkilala sa Diyos. Amen. Napakahalaga nung maunawaan natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Nakita lang naman natin yun nung narinyod tayong dalawa Sa totoo lang, again, ulit-ulitin ko po, every episode natin, siguro nababanggit natin, LSS po. No, we will be having our synodal baptism in the Holy Spirit this coming August 10 and 11. Synodal din po ang mga speakers, iba-ibang community. Synodal din po ang participant. Synodal din po yung magsaserve. And I tell you, brothers and sisters, this Life in the Spirit Seminar or Baptism in the Holy Spirit Seminar, my brothers, ito po ang nagbago sa buhay po namin. Kaya po naunawaan namin ang timing ng Diyos sa buhay namin. Ano yung paborito mo? Ano yung paborito mo scripture verse, Sister Ems? Ito po yung isa sa mga paborito ko. Kasi nalaman ko to when we joined the renewal, diba? That's in Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ni Lord sa akin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, a plan
for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Totoo po yun, my dear brothers and sisters. Ang Panginoon po nagsabi kay Jeremiah noon, may plano ako, for I know, alam ko yung plano ko sa iyo. Amen. Ang isang ano po kasi, minsan ang thrilling kay Lord is this, my brothers and sisters. Ang Diyos po hindi nagbibigay ng blueprint. Di ba? Pag pinanganak ka, sasabihin ba sa iyo ng Panginoon, eto, Vic, ang mangyayari sa buhay mo. Pag ganun po, wala nang thrill ang buhay. Walang challenge. Yan po yung sarap Kasi pag may challenge, gagamitin mo yung utak na binigay sa atin ng Diyos. Gagamitin natin yung kamay, yung mata, yung bibig. Yung binigay sa atin, yung talent po na binigay sa atin ng ating Panginoon. At ibang klase po yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Hindi tayo katulad ng aso, hindi tayo katulad ng hayop. Hindi tayo katulad ng... Pinaka-the best yung natin marunong tayo mag-isip, may talino tayo. At yun po ang galing sa ating Panginoon. Amen. Trusting in God's timing also means trusting in His plan for our lives, brothers and sisters. Yung sinasabi nating nagtitiwala tayo sa timing ng Panginoon, ang kahulugan po nun nagtitiwala tayo sa plano niya. Na napaka-the best po ng plan. Ito po panahon po nito. Marami kaming ngayon ni Lord, ni Sister Emma kay Lord may mga gusto namin magawa, may mga iniisip kami, pero yung mga iniisip namin parang nagbabago linggo-linggo. Why? It is because we follow the will, the plan of God. Even when we don't understand. Di ba? Why we have to wait? Why we have to wait? We can have confidence that His plan is for our own good. Amen. Pero maunawaan mo lang, Sister Ems, na for our own good yun kung kilala mo ang Diyos. Yes. Ang problema pag di mo kilala si Lord. Kasi mahirap pagtiwala sa hindi mo kilala. Amen. Totoo lang. So kailangan kilala natin ang Diyos. Amen. Patience is waiting. Totoo yun. Kaya sabi ko nga, yung last week episode natin, patience So ito ngayon, may waiting na. Psalm 27 verse 14. Wait for the Lord. Be strong. Take heart and wait for the Lord. Ang isang gusto kong puntuhan doon yung be strong and take heart. Ibig sabihin, kailangan ang natin yung strong will natin na yung ang tawag dito, katatagan ng puso. Sabi niya, maghintay ka. Ang Panginoon ang para sa iyo. Waiting can be an opportunity to grow our faith, brothers and sisters. Para po umulad ang ating pananampalataya, para lumakas ang ating pananampalataya, para lumaki yung ating pananampalataya, and give us the Lord for strength. Di ba yun ang mga naranasan natin? Na minsan gigiba na tayo, ayaw na natin. Pagod na, ayaw mo na. Pero here comes timing ni Lord Bigla ka lang i-revive. Di ba, may mga time, ayoko na, parang gusto ko na mag-retire or something. But something, the Lord is really strengthening us and give us a strength. Amen. God's faithfulness, of course, Sister Ems, siyempre, ang Diyos tapat. Ano sabi niya sa Lamentation 3:25 to 26. Okay. In Lamentation chapter 3, verse 25 to 26 says, "The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord." Kasama ang pagliligtas. Di ba? Ang sabi niya is, should wait quietly. Ibig sabihin, hantayin natin yung timing ng ating Panginoon. Amen. God's faithfulness is evident throughout the Scripture, throughout the Bible. Reflecting the story, mga story po, like for example po yung deliverance ng Israelite from Egypt, di ba? To the Israel, di ba? Yun ang Israel. Or yun na lang pong birth ng ating Panginoon po. Yun yung makikita po natin na biyaya ng Diyos na ang Diyos po ay tapat po para sa atin. Amen. 40 years. Di ba? Ang mga Israelites from Egypt, 40 years. Ang mga nagreklamo na Pero still, binigay pa rin po ang promises ng Diyos. Yun ang isang the best na nakita ko sa ating Panginoon. Trust and obey. Paano ba ito, Sister M? Ano sabi sa Proverbs? In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Paanong pinagtambal, paanong pinagdugtong ang trust saka obey? Bakit magkasama yun? Sige nga, ano bang mga na-experience natin si Sir M sa ganon? Yung pinagtiwala natin ng Diyos na kailangan mag-obey ka doon sa pinakikita niya sa atin dapat natin gawin. Ang dami. Sa totoo lang po, yung pagtitiwala po sa anak. Alam niyo po, pagka po may mga anak tayo, especially pag magka-college na, ano sinasabi natin? Ikaw mag-engineer ka. Engineer ka kasi magaling ka sa math, magaling ka sa ano. Ikaw, kailangan accounting ka. Kasi magaling ka sa numbers, magaling ka sa ano, ganito, no. Ikaw, mag-doktor ka kasi magaling ka sa science, no. Yun ang dinidictate natin inaano natin No, merong plano ang Diyos sa ating mga anak, my brothers and sisters. Trust and obey. Ito po, nangyari sa amin, 5 kasi kaya mapapatunayan namin na mayroong nagawa ang Panginoon yung trust and obey. Kay Vine, kay Doktora, di ba? Ano sabi niya noon? Siguro hindi na ako magiging doktor, di ba? Kasi walang pang eskwela, walang kaming pera, walang kaming funds para po sa kanya. But we trust God and obey. Paano yung obedient sa kanya? Ang obedient kasi, kapatid, sa totoo lang, makikita po natin yung pagsunod. Hindi natin kukontrahin. Amen. Di ba? Yung susundin natin. Thy will be done. Oh, amen. Thy will be done on earth as it is in heaven. No? Yung pangalawa natin, ang kinuha niya po is IT. Gusto natin nun, engineering yan. Kasi, di ba, may doktor tapos engineer. Pero ngayon masaya siya. Di ba? We obey. We obey the Lord. Ito po, yung pangatlo, nurse. Yung nurse, di ba? Sa totoo lang, meron kong gusto sanang ibang kurso doon Pero yun nga po, ang sa atin po is suggestion lang. But we obey God and trust God kung ano yung para sa kanila. Amen. Di ba? Si James, gusto ko abogado or ano pa yung ano niya, engineering or doktor din. Kasi matalino. No? Ang gusto niya, business course. Yun po, masaya sa ngayon. Yun pong aming panlima, yung gusto po namin. Di ba, lagi ko po kinukwento yun. Siya po yung driver ng eroplano. Diyos ko po, nung iniisip namin na siya ay magpipiloto, iniisip namin hindi eroplano, hindi piloto. Ang iniisip natin ay panggastos. Ang nag-aagaw ang aming trust na, kasi, ang ano natin no Steremseg, nakikita natin, wala naman tayo So, tumitingin tayo sa kakayanan natin. Amen. Pero hindi natin tinignan ang kakayanan ng Diyos. So, ano yung obedient natin doon? Sabi kasi ng anak namin, testingin natin doon. So, parang sa amin, ayaw namin sumama, ayaw namin mano. So, we obey. We obey God. Sabi ang whisper ng Panginoon sa amin, go. Ang Panginoon, ito, ganito. Praise God. Naging piloto yung bata. So many things na yung pong isang migration namin, yung promised land namin from Manila to Cebu, no? We are now already 28 years here in Cebu. And wala na, sabi nga namin, bisdak na ang local lords, bisdak na. So trust and obey God kung saan niya tayo dadalhin, no? Yun yung sinasabi natin. Even when things don't make sense, surrender to our God. Our understanding to God. Open our door to Him to guide us our step. Bibigyan niya po, ipakikita niya po sa atin yung mga step, bawat step po natin. Although, Brother Vic, along the way, may mararanasan kang parang, pagdududa. Pero yun nga, kailangan hold on to God na, there's a promise of God. There's a promises of God. Kung nagduda tayo sa mga anak natin na o kung nagduda tayo sa, marami po kapatid, sa totoo lang. Siguro, yun lang pag-transfer natin dito, di ba, sa Cebu. Para bang napaka-imposible, sabi nga ng mga kamag-anak ng, Cebu? Pero, yun ang yun ang leading ng Holy Spirit sa atin, di ba? We just obey and we trust God. Sobra yun, Sister Ems, if I may recall kung paano po ginawa ng Panginoon, up to now, up to this presence, oh my God, oh my Jesus Christ, you're so faithful to us. You're so faithful to me. You're so faithful to Sister Emma.
where we are now, hindi po namin to ginusto. Nag-obey lang kami, sinunod lang namin at nagtiwala kami sa Panginoon. Hindi magiging Brother Vic, hindi magiging Sister Emma si Emma, o Brother Vic si Vic, may di ba sa sisters, kung wala po kaming obedience, kung wala po kaming pag-trust sa ating And Panginoon. patience. Yun na nga yun yung waiting, patience, Obedience. fruits of the Holy Spirit. Pag yun ang sinabuhay natin, ang gifts of the Holy Spirit will naturally comes to each and every one of us. The wisdom, the knowledge, the prophecy. Oh my God, brothers and sisters, ang miracles ng Panginoon, walang humpay, hindi titigil. I tell you that. Yun yung isang bagay. Ngayon nga po, meron kaming pinagdadasal ni Sister Emma, ngayon, nung una, nagdududa kami, kaya ba namin ito? Paano ba ito? Ito na lang namin, kailangan namin ito. But at this stage, ito pong, bakit ibinigay ni Lord tong team na ito? Di ba? God is always on time. He is timing, brothers and sisters. And hamon po sa atin, ang ating pong challenge, God timing is a testament to His sovereignty, no? And love for us. Yung katapatan niya po sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. By trusting and waiting on Him, brothers and sisters, we can experience the fullness of His blessing as we experience. At the perfect moment, yung kasi mahirap sa atin, miski sa amin ni Sister Emma, hindi natin mahantay yung perfect moment niya. Pero darating naman tayo doon hanggang sa para sasabihin natin, sige na nga Lord, pilit pa, buti na lang ang Diyos hindi nagsasawa. Remember, brothers and sisters, God's delay is not God's denial. Ulitin ko po, God's delay is not God's denial, brothers and sisters. They are the divine appointment to align you, me, tayo po, us, with God's perfect plan. May plano sa iyo ang Diyos. Magtiwala ka lang. Mag-obey ka lang, brothers and sisters. As we grow in patience and faith, let us encourage that God is always on time. And His plan for us are beyond what we can imagine, brothers and sisters. Amen. So let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Scripture says in 2 Peter 3 verse 8, a day with the Lord is like 1,000 years. 1,000 years are like a day, brothers and sisters. Sa Panginoon po kasi walang imposible. Sabi niya po sa Ecclesiastes 3 verse 1, yung sinabi natin kanina, for everything there is a season, there is a reason, and a time for every matter under heaven. Lahat po ng pangyayari sa buhay po natin, even kamatayan, even karamdaman, even blessing, no? Yan po ay meron pong timing ang ating Panginoon. God has His perfect timing. Kaya po magtiwala tayo sa ating Panginoon. Lord, ang aming pong job is to really seek your presence, Lord God, and your will for our lives, O Lord. Embracing patience as we await the unfolding of your perfect timing, O Lord God. Is it not easy to wait patiently, O Lord? But with you, Lord God, with your blessing, with your guidance, surely we will wait for your timing. All these things, Father, we ask and we pray and we thank in Jesus' mighty name. Amen and amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. Amen.